May natatanggap po ba kayo, Sec, na report kaugnay po nito at iba pang irregularities? Well, nandito ngayon ako sa Quezon City Police District, kung saan kasama ko si Chief PNP and of course si NCR General Natates at minomonitor namin ang peace and order, no? Opo. Kung titignan mo, generally, alam na din sa NCR maganda, no? Napakatahimik. Pero kung titignan mo, very, proactive ang kapulisan. Marami silang nauhuli na mga vote buying, no? Vote buying, talaga sinisita nila. At ang checkpoint na ginawa nila sa buong campaign, Cheryl, ay umabot ng 380,000 checkpoints. No? So that's about 6,000 a day na nag-employ tayo ng mga 280,000 personnel. No? Talagang napaka daming tao dito. No? So, I'm sorry, it's 188,000 personnel. No? So, dahil dito ay maraming nakuwang mga barel, no? Dito through these mga checkpoints. Hello? Can you hear me? Opo, yes, Secretary. Yeah, we can hear you. Yeah. So ito'y indicative na talagang maganda ang ginagawa ng COMELEC, ng pinagsanib pwersa ng police, ng AFP at iba pang mga ahensya ng gobyerno rito sa electoral exercise ng barangay election. Sabi nyo nga po ay nakakahuli karamihan vote buying. Paano daw po yung modus? Paano nila nahuhuli itong vote buying po? Alam mo, Cheryl, no, kung babasahin mo talaga itong tinatawag na bagong resolution ng COMELEC, meron mga presumption na tinatawag, presumption of vote buying. No? At ang mga presumption na ito, for example, makuwanan ka, nagpalit ka ng na may mga pera kang dala, no? Tapos kahalo dito yung mga paraphernalia nung tao, no? Kung di ako nakakamali, it's about 500,000. May perception na may vote buying dito. Yung mga bingo games, mga hapot on election day itself, no? Tapos may halong pera na anong kandidato, yan, pinagbabawal din yan. So marami nilagay ang COMELEC na mga pinagbabawal. So diyan nag-ano ang ating kapulisahan. In fact, kagabi may napuli nga sila sa Bulacan na may dalang mga balot, sample balot, tapos may dalang pera. That's already a presumption, no? Ayon doon sa at yung nga, yung tao yun, nahuli yun.